In case you don't know. Talaga ba? 6 na oras nire-reklamo ng ilan sa inyo? Eh di mag half day na lang kayo. Mag 4 hours a day na lang kayo ng trabaho. Hindi kayo nahiya? Hindi kayo nahiya sa ibang mga manggagawa, lalong-lalo na sa mga healthcare workers? Salamat po sa inyong mga obserbasyon at sa pagbibigay ng oras para ibahagi ang inyong pananaw. Nais ko lamang pong linawin ang ilang bagay ukol sa aming propesyon bilang mga guro. Ang 6 na oras na aming inilaan para sa aktwal na pagtuturo sa silid-aralan ay isang bahagi lamang ng aming kabuuang responsibilidad. Sa likod ng 6 na oras na iyon ay ang mas mahaba pang oras ng paghahanda ng mga leksyon, pag-check ng mga gawain ng mga estudyante, at pamamahala sa silid-aralan upang matiyak na ang bawat bata ay natututo ng naayon sa kanilang pangangailangan. Bilang mga guro, hindi lang po namin trabaho na magturo, kundi ang hubugin ang kinabukasan ng aming mga estudyante. Ang aming mga gawain ay hindi natatapos sa loob ng silid-aralan. Patuloy kaming gumagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon na naibibigay namin. Kahit tapos na ang oras ng klase at madalas hanggang sa aming mga tahanan, ay dala-dala pa rin namin ang mga gawain at dito ipinagpapatuloy para tapusin bago humiga sa aming mga kama. Wala po kaming overtime pay sa mga pagkakataon iyon. Bago rin magbukas ang panuruang taon, kaming mga guro mismo ang umaasikaso sa aming mga silid-aralan para maging kaaya-aya at ligtas para sa mga mag-aaral. Kung di nyo po alam, kami rin po ay humuhugot sa aming mga sariling bulsa upang tugunan ang mga ibang pangangailangan. Sa pagkukumpara naman po sa ibang propesyon, tulad ng mga healthcare workers, buong puso naming kinikilala ang bigat ng kanilang tungkulin, lalo na sa mga oras na sila ay nasa kanilang mga duty. Gayunpaman, ang aming mga hamon bilang guro ay iba rin. Ang bawat propesyon ay may kanya-kanyang kalakasan at kahinaan, at ang layunin po namin ay ang mapanatili ang balanse sa aming mga responsibilidad upang masiguro na ang edukasyon ng aming mga estudyante ay hindi maisakripisyo. Patungkol naman po sa paggamit ng social media, tulad ng TikTok, bagaman may mga guro na gumagamit nito, ito po ay hindi nangangahulugan na sinasayang namin ang oras na dapat sana ay inilalaan sa pagtuturo. Kadalasan, ang social media ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga kapwa naming guro at mga pinuno, upang makipagtalakayan at magpalitan ng mga kinakailang datos na may kinalaman sa aming mga obligasyon. Tinitiyak po namin na ang paggamit ng anumang teknolohiya ay naayon sa aming profesional na responsibilidad. Naway maging malinaw po ang aming layunin sa paglalahad ng mga isyong ito. Hindi po ito para magreklamo ng walang dahilan, kundi upang magbigay linaw sa mga hamon na aming kinakaharap upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at naway nagkaroon ka ng kaliwanagan ukol sa iyong pananaw. This is JFB Inform. Now you know.